Okay, December 1, unang-unang araw ng buwan ng December, Sunday po. Talagang tumpak na tumpak because the first day of the week is Sunday, the Lord's Day. And December 1, tayo po ay magkakaroon po ng celebration ng Christmas spirit. We don't call this Christmas party, we call this a celebration ng Christmas spirit. So good morning, a blessed Sunday, December 1. At mga minamahal, magandang umaga po sa bawat isa. Okay, dito po tayo magtatanghalian, maghapon po tayo ngayon. So please, isettle muna natin yung mga sarili natin para tayo po makapagsimula na. Okay, kasi ayoko muna mag-share ng word na hindi pa po kayo ready. Okay, una sa lahat, pinasasalamatan natin po yung Diyos sa kahapon, November 30 po sa nationwide success ng Jesus Reigns celebration. So karugtong, sisigaw pa rin natin 7 times. Ready po ba kayo? Because the meaning of Christmas is spelled in 5-letter word. It's all about Jesus. It's J-E-S-U-S. Sigaw tayo 7 times. Lahat, todo 7 times. Malakas na. 1, 2, 3. Jesus reigns. 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 Amen. Praise the name of the Lord. So, totoo yan. Mabuhay at purihin ang haring si Jesucristo. Hari ng kalangitan, hari ng lahat, hari ng universe, hari ng creation, the King of Kings. Good morning po and a very blessed Sunday. Hello po. Yung si Pastora Maripe tuloy. Praise the Lord. So mga minamahal, ito po'y panahon ng pagkilala. Pagkilala kung gaano kataas ang Diyos. Kung gaano ka-powerful ang Diyos. Kung gaano ka-holy ang Diyos. Pero wag naman sana natin maging one-sided lang. We have to inspect at see all the sides ng Panginoon. Please welcome. Mga, ayan, galing po yan sa Barangay Maria Cristina. Okay. Tawagin ko lang, may papakilala. Kilala nyo naman na sila, but I just want to acknowledge before the congregation this morning yung latest po na mga ministers sa dumagdag po nating family. May I call on Pastor Fidel, halika, saka Pastor Jopel, saka Pastora Maripe. Gusto ko lang pong ipakilala sila sa congregation. Ali po kayo. Ali. Ito po si Pastor Fidel, asawa ni Sister Gingging. Sabi ko nga, hindi na po sila bago. They started with us and yun nga lang, nag-grow sila para sabihin mo kung saan yung church, maikli lang, from anong church yung nire-represent? Sa Tila Paz, Linamon, daughter sa BMC, anak sa BMC sa Maria Cristina. Oo, so Linamon, ano ang pangalan ng mga church mo sa Linamon? Ang pangalan ng ECG? Oh, sige. ECGN. Linamon. ECGM, Linamon. Siya po yung magpapasa natin sa dalawa. Ito pong dalawa, sila ngayon yung bati ka pa. Magandang araw sa lahat. No, God is good. All the time. No, we are from BMC. Ang BMC stands for Barangay Maria Cristina. So, karon, no, ang church sa BMC, ang pangalan na ngayon is ACGN BMC, Apostolic Church of Jesus the Messiah, Barangay Maria Cristina. Thank you. Pakilala mo si Pastor. Hello yung adlaw mga igsoon. Amen. God is good yun. So ako di ay si Marife, bulay og igsoon, no? Diri ko nag-church sa una. And gikan pa ni dito Speakers Church hanto dinhi. Dili lang kay ko kay suok ra ko permi, pero gibutang na ko ni Lord na makita sa tanan igsoon dalagon ang Dios. So sa karon igsoon, no, ako sa katabang ni Pastor Jopel Villamor dito sa karon is ECGM BMC. So kana igsoon ako sa dito sa karon kauban mi. So glory to God. Palakpakan po
po natin si Lord. Thank you. Thank you. Thank you. So yan po sila. Acknowledge na. Praise the Lord. At ako may sasabihin ako ito sinabi na lang to nila Pastora Maripe sa akin once upon a time na may tatawagin akong isang lalaki ngayon dito. Ano po? Na kilalang kilala po sa miniseries ng The Godfather. Pwede ko bang tawagin si Marlon Brando? Okay? Hindi niya kilala kung sino siya. Marlon Brando, kilala sa tawag na Don Vito. Ali ba? Ali. Halika dito. Ayan. Okay. Yan. Pero, nag-shift siya from Marlon Brando to Sylvester Stallone. So, mas kilala niyo siya sa Rambo. Pero ito, alam niyo ba, pwede ko bang patayuin lahat ng mga galing po sa Barangay Maria Cristina? Tayo, lahat. Yan. Ba, dumadami yung puwentes? At andun si Pastor Fidel, galing pa kay sa Linamon? Okay. Diba? Ito kaya ako pinatawag si Brother Vito ngayong umaga. Kasi po, yung mga sincere yung trabaho sa Diyos. And pwede ko pong tawagin din dito sila Brother Billy, sila Brother Rick. Kaya ngayon, Brother Billy, pwede kayong pumunta dito, Brother Rick, kalikay. Ayan. Nandiyan ba yung asawa ni ni Sister Hilda? Nandito ba? Si Brother LD nandito? Wala pa. Yan, acknowledge ko to. Ito po galing sa France. Ito galing sa England. Ito klarong-klaro na galing sa Hawaii. Mga minamahal, ano? Aray ko. Ako galing ako sa rancho ng Montana, mga kapatid. Hindi, Bukidnon. Nakita ko isang tatay natin kahapon. Nag-yakapan din kami. Si Tatay Jonathan doon sa Robinson. Oh, wow. So mga minamahal, ito pong tatlong ito ang yung katuwang ko dito sa ACJM. At madadagdagan po yung mga men natin. Nandiyan na nga po sila Pastor Fidel. At i-encourage ko din po ang nag-retire na sa Philippine National Police. Once upon a time, nakita ko na may isang colonel na gusto ko sana maging man of the world. Kaya lang mas kinailangan po siya sa langit, kaya pinatawag na siya sa langit. Pero may isang kapatid na pulis na titignan ko po, gagamitin din ni Lord sa Philippine National Police. Bagaman retire na po siya, tinitignan ko po si Brother Ming, saka si Brother Richard, saka si Brother yung taga Norwegian, Bambi. Okay, alika kayo yung tatlo magkakapatid yan, no? Ayan. Yan, no? Di ba panahon ng pagkilala? Sabi ko nga hinikilala ko tong tatlong ito. Okay? Ito pong tatlo sa kaliwa ko, ang original po brothers. Mga minamahal, nakita niyo po si Andy po, si Conrad po. Hindi, sila po. Okay. Mga action star po yan ng Iligan. Madadagdagan pa po din po yan. Magtatawag na ako. Bahala na magtatawag ako. Ray, parito ka na nga rin. Okay. Ray Page. Pag hindi ka nag-serve kay Lord, papaluin kita. Sige. Alam mo kung pampalo ko sa'yo, pag di ka nag-serve kay Lord, buntot ng pagi. Ano yung ako suwang pastor? Hindi lang po yan, mga minamahal. May isa pa, yung sundalo. Nandun, ikaw ba? Sundalo pulis. Yung sa Puentes. Halika, hindi ba yung dito? Brother Maning, tutuloy mo pa ba Australia mo? Pwede ka na rin dito. Pumunta ka na rin dito. Wala kasi si Brother LD. Kasi may sabi sa inyo, naubos na yung mga lalaki dito sa... Yan. Pulis sundalo. Pulis din. Nakita po ninyo? Ha? May isa pa rin pulis tayo nakasama doon. Mga minamahal, si Brother James Dennis. Pwede ka na rin i-acknowledge. Halika. Ayan, nakita niyo po. Ito po, 2 beses ito nanalo. Mr. Cagayan na, Mr. Iligan pa. Naku po. Naiyang-iya naman ako sa katawan pa lang. Superman na mga kapatid. Ha? May dating ko naman ayan. Okay. Palakpakan nga po natin ang mga tatay na ito. Okay? Isasagad ko na rin. Okay lang ba? Isasagad ko na rin. Bagaman hindi pa man po siya pero nasa puso ko to Nasa puso kong taong ito. Sa ngayon, siya po ay busy pa pong sumakay-sakay sa barko
Pero kikilalanin ko na rin po siya. Asawa po siya, bana po siya ni Sister Nisa. Brad, pwede ka pumunta dito? Puro pagkilala lang sa mga kalalakihan. Ayun, oh. Oh. Kapitan na yata ito ng barko eh. Praise the Lord. No, hindi rin kumpleto ito kung wala tayong taga-national power. Mga minamahal, nakokonsensya ako eh. Oo, wala tayong kuryente kung wala itong taong ito. Okay, so nandyan na si Superman, nandyan pa po si Kapitan Kidlat, mga kapatid. Okay? Ayan, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay ng mga lalaking ito. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha? Sure kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, nandito kayo sa 15? Wala. December 15, nandito pa kayo? Oo. Hoy, Sister Pet, kuhaan ng sukat itong mga to. So, hindi pantalon, polo shirt. May regalo ako sa inyo sa December 15. Kaya, kuhaan ng sukat yung mga yan, okay? So, mga minamahal, natutuwa po ako sa mga lalaking ito ng Diyos. Amen? Okay? Hindi ko kayo binilang, ha? Nagkataon lang na 12 talaga. Kaya niyo ba akong tulungan na abutin yung mga makasalanan sa sanlibutan? Mga kapatid, noon yung sasabihin mga makasalanan kayo, hindi. Kundi yung mga taong nangangailangan ng hipunan. Huwag niyo mga hipuan, mga minamahal. Baka tayo lalo mapasama niyan. Kundi yung pag-ibig ng Diyos, i-reach natin sa mga tao. Sila po ay mga pastor ng kanilang mga bahay, kanilang tahanan, mga minamahal, at natutuwa po ako sa mga buhay nila. And of course, yung isa ay nandoon po busy sa Norway. At mag-i-start yata ng ACJM Norway yun. Okay. Pwede ba natin extend yung kanang kamay natin sa mga tatay? Yan, special. Pagkilala po, di ba? Ang panahon ay panahon ng pagkilala. Okay. Walang anak kung walang ama. Sumama ka na rin kaya dito, Pastor Fidel? Pwede ba? Okay. Lahat ng mga tatay, isama na natin. Brad, pwede ka sumama? Lahat ng tatay, may tatay pa ba dito na hindi ko na nabanggit? Ha? Oh, yan. Pastor Fidel po yan, anak ni Fidel. Sabi naman ito. si Fidel at ang anak ni Fidel. Yan. Oh, yan din. Oh, yan. Ako, dahil palang anak. Ilan ba kayong magkakapatid? Ako. Oh, yan. Okay. Kaya nga, 2025, marami na po tayong trabaho, mga tatay. Kasi, hanggat may tatay, siguradong magkakaroon ng mga anak. Okay? Extend po natin ang kamay natin sa kanila. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami. Special ito. Hindi ito Father's Day. Kaya lang ito po yung season ng pagkilala. Lord, ang mensahe ng Kapaskuhan ay ang pagmamahal ng Ama sa buong sanlibutan. Sabi ninyo, for God so loved the world. So Lord Jesus, nagpapasalamat kami dahil ito po mga kamanggagawa ko, ito mga amahan, mga kapatid kong ito, ay hindi lang po para kami sa araw ng linggo sisimba. Sila po'y gagamitin nyo rin bilang mga totoong lalaki ninyo sa kanilang mga trabaho, pagpapalain nyo sila. Sa kanilang mga hanap buhay, mananagumpay sila. Sa kalusugan, sila'y malulusog at malalakas. At higit sa lahat, magiging haligi at ilaw din sila sa kanilang mga pamilya. Lord, salamat sa mga ama na ito na ready pong maging sundalo ni Kristo. I pray na the best blessing bumaba sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang lahat ng mga tatay natin. God bless you. Basta kunin ang mga sukat niyan. Okay, makakabalik na po kayo. Huwag po kayong mahiyang sabihin kung kayo ay XL o XXL. May regalo ako sa inyo. Unfair, bakit sila lang? Hindi. Ba't pinatawag? Leading ni Lord yun eh. Kasi nagulat po ako sa kwento ng mga taga-Puentes na nag-start pala ang lahat nung si Brother Vito nagtatanim pa lang, nag-share ng Word of God. Brother Ryan,
pwede mo bang iikot yung camera na yan? At habang iniikot po yung camera na yan, kasi makikita po kayo ng mga, pwede po ba kayong kumaway? Kaway, dahan-dahan. Yan, lahat kaway lahat na may kamay, kaway. Yan, dahan-dahan po. Mapapanood po kayo ng buong mundo. Dahil may mga kapatiran tayo sa Japan, Amerika, Canada, Australia, at sa Middle East. Okay, thank you. Salamat po. Kasi po, yung pagtatanim, maaring hindi kaagad ninyo makuha yung bunga kaagad-agad. Pero ang bunga po ay may panahon. So ini-encourage ko po ang bawat isa na magpatuloy lang po sa pagtatanim po. Tanim lang ng tanim ng salita ng Diyos. Huwag kayo magtatanim ng sama ng loob po. Ang itatanim niyo po ay ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Siyempre, hindi magiging buo ang pamilya kung walang blessing sa mga mama. Tawagin po natin lahat ng nanay. Pwede po ba dito? Hello po, Nay. Okay, lahat ng nanay. So, nakakatuwa. Yan. Praise the Lord. Sister Gingging, Sister Hilda. Glory to God. Amen. Lahat ng mothers. Itong Christmas, tandaan niyo po na nung pinanganak si Jesus Christ, ang starring na tatay is God the Father. Tama po ba? Pero nagpakita din naman ng kagandahang loob si Joseph. Hindi niya iniwan si Mary saka si baby Jesus. Pero wala talagang Christmas kung walang Mama Mary. Tama? Dahil hindi dumating yung baby na Jesus kung walang Mama Mary na nag-anak. Palakpakan natin si Lord sa lahat ng mama. Ayan lahat ng mami. Yan. Pakita natin Brother Ryan Engineer Ryan Praise the Lord. Ready na ba lahat ng mga nanay, di ba? Nakaka-bless silang tignan lahat ng mamis. Hindi po mamis ng Egypt yan Sister Nisa, ayaw mo sumama, mama ka man. Lahat ng mama dyan. Golda, mama man ka. Lahat na may baby, yung may baby na mama. Yan na. Si Mary kasama pa si Jesus. Hindi 60 lang. Lahat ng mama. Hindi lang yung may edad lahat ng nanganak. May asawa ka man o wala, basta nanganak ka. Ayan, praise the Lord. Glory to God. Palakpakan nga po natin si Lord sa lahat ng mga mothers. Glory to God. Amen. Purihin ang Diyos. Yan Ngayon, magde-declare tayo ng blessing. Kita nyo yung mga dala pa ng mga anak. Ganda naman. Okay. Ayan Sige. I-pray po natin. Extend natin yung kamay natin sa harapan sa mga mothers. Sister Josie, mama ka din, di ba? Ayan Ako, glory to God, ang daming mami. Ayan Wow. Daig pa natin ang Chinese restaurant. Dahil sa Chinese restaurant, di ba? Beef mami lang, chicken mami. Dito lahat ng mami nandito. Okay, Hindi na halal yun Okay, sige, pray tayo. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mothers. Salamat sa buhay ng mga mothers, Lord. Kaya nga po napakaganda ng Pasko dahil merong isang inang katulad ni Birheng Maria na naging willing na madaanan ng Mesaya, tagapagligtas na sanlibutan. Ang prayer ko po, Lord, hindi lang ang blessing sa mga amahan, kundi sa tanan ng mga mamis, Panginoon, lahat ng mothers, establish their homes, establish, O God, yung health nila, long life, at lahat ng gagawin ng kanilang kamay. Hindi magiging posibleng maganda ang takbo ng church kung wala ang mga mothers. Ang prayer po namin, i-bless at panalangin tanan, Ginoo. Espiritu, kalag, ug lawas. Lahat, even the finances. Lalo darating ang 2025, sobra-sobra ang blessing sa kanila. Yan ang declaration namin. Sobra-sobra ang blessing sa mga mothers at sa kanilang mga pamilya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, mothers. Gusto ko lang din pong i-announce sa kanila na ngayon pong 2024, nag-start na nga po yung, patapos na last month na lang,
patapos na po yung sinasabi nating high action kasi it's a year, this really is still, hindi pa man natapos. This really is, marami na mahal, a year na nag-start at nag-spark ng high action. And the action, mga kapatid, ay masyadong malakas, masyado. Ngayon, 2025 ay year ng, ano nga ang 2024? The beginning of high action. So nagsimula na. Next year is going to be a year ng overtime and expansion. O yun, 2025 is going to be a year of overtime. Well, personally sa akin, overtime and expansion. God willing, by January, February, kung meron po kayong mga kakilala, may mga kaibigan kayo sa Bohol, most likely po magkakaroon din po ako ng mission work sa Bohol by January or February. By the last week of this month, ako po ay nasa Cebu, sa Lapu-Lapu, Mactan. Next Sunday, ako po ay nasa Kibangay, Bukidnon. And then 21, 22, ako po ay nasa Aurora. Nagpaalam po muna ako pansamantala sa Manila dahil sila naman po ay talagang teaming at talagang super blessed ang church doon. Glory to God, no? Sa pangunguna nga ni Pastor Aricel at saka yung mga workers and servants doon, God bless them. In fact, kahapon nandun sila sa Rizal Memorial Stadium. Dala po yung isang malaking company to celebrate with the Jesus Reigns. So 2025 is going to be a year ng overtime and expansion sa akin. In January 15, ako po ay kukuha na ng passport dahil mayroon pong possibility na mare-restore po ang inyong lingkod sa international ministry. Hindi ibig sabihin yan doon ako titira. This is expansion. Okay? Kilos-kilos na po tayong lahat. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo dito sa lupa. Ang World War III, dalawang string na lang ng gitara ang hindi napapatid. Ready na po ang malalaking bansa sa ganyan na pangyayari. Hopefully nga, hindi muna mangyari. At kung yan po ay pinapatagal ng Panginoon, hindi po yan para tayo lalo ay magpabanjing-banjing. Ang oras ay napakahalaga po ng oras, mga minamahal. Hindi natin masabi, hindi natin hawak yan. Sabi nga iba, yung sobra-sobra sa oras, sobra-sobra yung oras ko, I am killing time. Well, we cannot kill time. It's the other way around. People are being killed by time. It's not us killing time, it's time killing us. Tama po ba? Ganyan ka-powerful yung time, mga minamahal. So time is really of the essence. The days are evil. Yes or no? Ano nakikita nyo sa paligid? Paganda ng paganda ba? Alam nyo po nga po, ngayon lang tong Pasko na to na hindi mo makita mga bahay-bahay, may Christmas tree, may Christmas lights, may Christmas decoration. Pag hindi kayo pumunta ng shopping mall o mga lugar na sabihin natin pang-public, doon mo na lang halos makikita eh. Hindi katulad nung una na pag September pa lang, well-decorated na ang bawat bahay. Pero ngayon po, pag sinabi mong bare months, lalo taga Visayas, taga Luzon ka, yan po, hindi po very good at very, sabi natin very nice months. Once upon a time, it was, mga kapatid. Pero ngayon, yun po yung season ng very strong typhoons. Ano po? So medyo nag-iba na po yung time, mga minamahal. Now, ang Kapaskuhan sa marami pagpag, gagamitin ko siya puro pag. Ito po buong buwan ng December, kasi magsasalita pa rin naman ako sa December 15, mga minamahal. So may continuation to, hindi ko matapos ito ngayon. Pero doon po ako sa pag at pag. Ano pagpag? Pagpag talaga. Kasi po, sa marami, ang Kapaskuhan ay diwa po ng paggastos. Diba? Magastos. Kaya nga po, katapusan pa lang ng November, yung mababait na mga employer, nagpapalabas na ng tinatawag po nilang 13-month pay. At yung iba naman na medyo magaang-gaang, nagbibigay pa ng Christmas bonuses. Diba? So paggastos, diba? Yan ang nasa isip ng marami. At meron pa nga pong iba, mga kapatid.
yung mga pag na yan, pwede nyo dugtungan yan. Pero ngayon pong umagang ito, bago ko po i-share yung word, manalangin po muna tayo. Let's pray. Ganda ng color natin. Unang-una, palakpakan po natin lahat ng servants na nag-join effort para mapaganda. Pwede mo bang iikot yan? Yun, nakita niyo po yung manger scene. Thank you. Dun sa, siyempre, pinaunahan ni Sister Dalian at saka ng mga Orbi family at saka ng mga women. Salamat sa pag-decorate. Nandyan na din po yung mga regalo. Salamat kay Sister Cynthia and the Cantero family na nag-provide po ng ating po mga, yan, sa catering nila po yan. Biruin ninyo, malaking kita sana yan, no? Baka may mga kukuha pa ng mga mamaya po meron tayong common food besides sa ating po mga potluck, meron po kaming common food ang church para po sa lahat. Okay? So magsalo-salo tayo mamaya. So maraming salamat sa lahat na nag-contribute at nag-extend ng kanilang mga puso at mga kamay sa pagtulong. Okay? Yung iba hindi pa natin siguro dahil on the way, alam niyo naman pagka-program or may celebration na ganyan, hindi po paagahan yan, pahulihan talaga. Kami nga late mga minamahal, syempre ang daming mga retouch. Yung iba nagluluto pa. So manalangin po muna tayo, ipag-pray po natin ang mensahe ng Panginoon at lahat po ng mga kasama naming mga partners, ACJM Manila, TAS Gofin, mga kapatid natin sa Canada, sa Amerika, sa Australia, all across the globe. Maraming salamat po. Pagpalain din po kayo ng Panginoon sa inyo po mga services. Now, let's pray. Most gracious, loving Heavenly Father, Almighty God, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na minsan pa kami po ay pinagsama-sama ninyo upang gunitain, i-commemorate, call to mind, and celebrate. This is a season of celebration and commemoration, Lord. To remember the greatest story ever told and the greatest love ever expressed. The greatest love story, Panginoon, is the love story of God and man. Maraming salamat dahil sa darkest hour of the night, biglang nagliwanag ang buong nadidilimang langit because ipinanganak sa amin ang Savior ng mankind. Thank you for the greatest gift of all. The greatest lover, God the Father. The greatest gift, God the Son. And thank you, Lord Jesus, kami ngayon yung mga recipient ng gift na ito. I pray na yung message ngayong umaga will penetrate our hearts. It will germinate in our hearts. No reservations, no distractions from the enemy. Have your way. Be glorified, Father. Lord Jesus, sa inyo lang po lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi na Amen and Amen. So mga minamahal, yun na ba mga in-announce mo kanina, Pastor Rick? Yun na ba yung mga surprises? Hindi, marami pa po. Yung iba hindi ko pa masabi ngayon. Basta masabi ko lang po, next year is going to be a year that will change everything. Major changes. So, magkakaroon din po tayo, i-revive ko din yung men's fellowship, no? Kahit once a month lang. May, wait for further, Ngayon, punta po tayo sa mensahe ng Panginoon. Wow! Glory to God. Ulitin ko January, February, dasal niyo po. May possibility po na magkakaroon po tayo ng evangelism sa Bohol. May mga kausap na po ako doon. Kaya kung may mga kaibigan kayo, imbitahin ninyo. Okay? Now, ano ang season na ito? Yan. Number one, mga minamahal, sabi ko nga sa iba, ito po ay season ng paghahanda, paggastos, paglaag-laag. Di ba? Gala-gala. Sa amin sa Tagalog, gala. Sa inyo sa Bisaya, laag. Same spelling. Iba lang ang pagkakaayos. So either way, your gala-gala or laag-laag, nandyan yan. Amen po. Pero ngayon, let's go back sa light ng scriptures. Ano talaga ang Christmas, mga minamahal? Sa mga hindi pa naabot ng Christian message sa old pagan Europe, pre-Christian Europe,
Ang tawag po nila dyan sa December winter celebration nila is Yuletide. Kaya may makita kayo minsan Yuletide. Though hindi na masyadong popular ngayon, pero mas na bumigay na nga ng todo ngayon yung Halloween. Mas mabigat pa nga yung Halloween kaysa yung Yuletide. But those are all pagan celebrations, no? Mga minamahal. Yung Halloween season ay gawa ng mga pagan and druids back doon sa Northern Europe. Simula po yan ng paghihiwalay ng fall at pagpasok ng winter, and then yun ang sinabing Yuletide season. So, hindi ko na masyadong bigyan kayo ng history, pero whether you like it or not, ang laki po ng contribution ng Europe sa world history. Nung pumasok ang Christianity sa pagan Europe, the Roman Empire, the entire Europe, and sometime around, mga minamahal, na malapit na pong matapos ang 1,000 taon. Kasi ngayon, tayo po ay nasa more than 2,000 na, di ba? From the birth ni Christ. Pero sometime, mga sabihin po natin, mga ibang tawag dyan, eksakto, 10th, 11th century, yan ba siguro? 10th, 11th century, habang bakbakan yung mahirap sabihin to, naka-microphone no? Madilim na panahon, yun na lang sabihin ko, napakadilim na panahon po noon, yung time na yun. That is why it's called the Dark Ages. So yung binubuo po ng maraming hundreds of years. You have the Roman Empire na nag-shift ng forma into a more religious empirical thing, and it's taking over Europe, and merong bagong kapanganak lang sa Middle East na also kinain din ang southern part ng Europe. So nag-clash sila sa Jerusalem, yung sa south galing dito sa Middle East, sa Mecca, and then sa north naman yung tinatawag pong Vikings. Yun, nadinig niyo ba yung word na Vikings? Sarap kumain doon, mga minamahal. Meron sa Manila niyan, sa Davao, sa Cebu, ewan ko lang kung meron na ba sa Cagayan. Pero Vikings ay mga Scandinavian, mga minamahal, kasama mga bansang Sweden, Norway, Finland, Scandinavian. Very powerful din po sila. At ang lakas ng impluensya nila, nag-merge yung kanilang influence doon sa European, Christian European, kaya nga meron tayong Friday, meron tayong Thursday, mga minamahal, Wednesday. Kombinasyon na po yun, mga kapatid. Pag ginawa nyo siya sa classical Latin, Spanish, 1 linggong mga Diyos at Diyosa yan ng mga Romano. Pero pag in-English nyo po, makikita ninyo yung Norse, mga minamahal. Pero hindi ko na po ipapaliwanag kasi uubusin yung oras. Pero ngayon pong Christmas, bakit nagkaroon ng Christmas? Ano ibig sabihin yun? It's really Christ. Everyone say Christ. Say it again. You can have all the Christmas decoration, bongga, magarbo, and all the Christmas gifts, and all the Christmas, sabihin po natin, songs being played, mga kaminamahal, balutin niyo yung bahay niyo ng Christmas lights, and still miss the Christmas meaning and the Christmas spirit. Ang pinaka-importante po is to celebrate the meaning, the essence, and the spirit of Christmas. Now, ang Christmas is kaya medyo hindi na maraming masaya dahil naging commercial. Masyadong na-magnify yung physical at commercial side ng ko. Kaya kung negosyante ka, gumagawa kayo ng mga dekorasyon, saka ng mga Christmas lights, ito po yung hinihintay ninyo, mga minamahal. Nag-feedback ba? Oh. Yun, mga kapatid. Yun lang yung doon. Pero kaya nga, nakita ninyo no, masyado na naging commercial ang Christmas, hindi na siya masyado malakas. Kasi po, ang tao tumutok na po sa physical. Ang tao tumutok na sa material. Mga kapatid, nandun na sa physical, wala na yung espiritu, na-miss na ng marami yung Christmas spirit. So, ang Christmas is pinagdugtong na Old Anglo-Saxon, na Christ to the masses. The greatest lover, God the Father. The greatest gift, God the Son. And the recipient, the human race. It's all found in John 3:16, the greatest story ever told. For God
the Father so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So it's really a season of giving, mga minamahal. Because may kasabihan nga, okay, naalala ko po when I was still in my teens, nung teenager pa po ako, isa sa mga pina-follow ko po was Rex Humbard. Sino nakakalala kay Reverend Rex Humbard? Matagal na po ito. Meron siyang television program. Long before there was Benny Hinn, mga minamahal, there was this Rex Humbard. Si Rex Humbard po ay nagsabing, true love is measured. Pwede niyo akong sabayan? True love. Say it again. Say it again. Is measured by its ability to give and its capacity to sacrifice. So yun po ang definition nun. And God has proven that. Ang tunay na pag-ibig po ay nasusukat sa pamamagitan po ng kakayanan nitong magbigay, by its ability to give, at sa kakayanan din nitong mag-give way, mag-set aside ng sarili. Okay? Napakahirap po. Napakadaling sabihin Christmas, Christian, napakadaling magkaroon tayo ng church o maging member ng church, pero still, mahirap makuha yung spirit at meaning ng Christian at Christmas message. It's all about God. It's all about God. Ang center dapat sa church, si God. Si Jesus Christ. Hello? Are you with me? Now, dahil doon, true love is measured by its ability to give and by its capacity to sacrifice, then meron po tayong kasabihan sometimes na ginagamit din po sa giving. Ano po yun? People can give without loving. But you cannot love without giving. Nakita po niyo po? Pwede ka magbigay, lalo't kung sobra-sobra, masagana ka nang wala pong pagmamahal, walang pag-ibig. Pero mahirap pong umibig na hindi ka nagbibigay. Ang pagbibigay hindi lang po binabalot. Mga minamahal, maraming bagay na pwede pong ibigay na mas mahal pa sa binili sa store. Ang time ay isang bagay na napakamahal na mahirap bilhin. Hindi niyo mabibili ang time o panahon sa tindahan. Tama po ba? Ang pagbibigay ng sarili ay pagsiset aside ng sarili. Ibig sabihin po, pag binigay natin yung sarili natin, yung word na ego o I, me, and myself, isinasa isang tabi mo para isaalang-alang yung pagbibigyan mo. Amen po? Now, unang-unang meaning ng Christmas ay pagkilala. This is the season or ito po yung season na we all have to be discerning the times, mga minamahal. Check mo nga Matthew 17. Was it Matthew 17? I stand corrected, no? When Jesus had a discussion with the religious leaders of his time, was it 17 or 19? I stand corrected, Yung sinabi niya na you can... Okay, chapter 16. I'm sorry po, chapter 16. Chapter 16 pala. Na nag-advance ako. 17 is transfiguration. Matthew 16, naniwala kayo na Christmas is a season? Tama? And sometimes, ginagamit po sa Christian churches pag celebration ng Christmas na we are the reason for the season. Hindi ko alam. Meron kayo -1 ng we are the reason? Mamaya na lang. Not now. Di muna ngayon. Mamaya, baka makanta ko. Baka, kantayin natin mamaya. Okay? So this is a season. Meron kinakanta yung mga Amerikano, yung mga Westerners, this the season. This is the season to be jolly. Naalala po niya yung kanta na yan. So it's very much to do with a joyous season, mga minamahal. But now, sabi ni Lord Jesus dito sa Matthew 16, the Pharisees and the Sadducees came and tempting him that he would show them a sign from heaven. And he answered and said unto them, now ito, may stop ko lang muna. Sino yung lumapit kay Lord Jesus? These are no ordinary group of people. Alam nyo, sa India, ayun, nakita ko si Tukayo. Si Tukayong Rick. Kasi mahilig din po sa istorya. Kung meron man dito na katulad ko yun, kapangalan ko.
Sa India, may isang system doon na hindi po pabor ang marami. Though napakatindi ng India was very, very advanced, mga minamahal. Though the Westerners are kanang ini-ignore yung kanya, no? Kaya inatake ng Britain yan eh. For many years, under sila sa British. But I'm not going to share the history ng India. Pero sa India, ang pinakamataas doon na ruling class, may tinatawag po na, I ever heard of the word caste system? Caste? Okay, C-A-S-T-E. Ibig sabihin po, meron silang sistema doon na nagdi-discriminate. Ano po? And sometimes may mga bansa like Japan at even medieval Europe nag-adapt din yan. Ano po? Yung mga may caste system, sila din po yung mga states na nag-exercise din ng feudalism. But let's talk about the caste. C-A-S-T-E. Yung caste system po, merong silang matataas, merong second class, merong low class. Yan, ano po. At ang pinakamataas sa India, well, hindi lang ito sa India, but very much to do with the Hindu-Arabic Mesopotamian, kasama Israel dyan. Ang pinakamataas dyan ay the religious leaders. Tama? The Brahmins. Sa India they're called Brahmins. But yun pinakamataas sa kanila yung mga priests. Ang Roman din, kung isipin ninyo, especially during the Vatican I, not the Vatican II, pero during the Vatican I, may mas mataas pa po sa mga hari. At yun po ay sino? Ang Papa. Ayan, nakita niyo po mataas yung Papa kumpara sa mga hari. Kahit hari ka ng Espanya, hari ka ng Portugal, o hari ka ng Alemanya, pag kinalaban mo yung Papa once upon a time, pwede ka pong pitikin na ganun. Ganun ka-powerful during the first one. No? So, can you imagine, even in the Bible, mataas talaga. In many countries, once upon a time, very powerful ang religious leaders. And that was also in the case ni Christ. When Jesus came, mga minamahal, napaka-powerful din ng mga religious leaders. Yes or no? Who conspired and naggawa ng plot to crucify the Messiah? Political? Military? Yung bang makasalanan ng mga masa? Hindi. Ang nag-conspire na mas mabuti pang mamatay yan kaysa magbuong bansa mapahamak ay mga priests. Spearheaded by father-in-law at saka son-in-law, Annas and Caiaphas. Si Annas, yung high priest ng Sadducees. Si Caiaphas, ang high priest ng mga Pharisees. So para kang you have the Jesuits and the Dominicans during the time ni Christ. Now hindi porke religious leaders ay mga wise men. Not all religious leaders are wise. Yes or no? They have power, they are in a position of authority, and they can even manipulate politics and military. Take note, and even the economy. That is, mga kapatid, hanggang ngayon, no? But, ano yung pinunta nila kay Christ? Bigyan mo nga kami ng sign. They were requiring, they were demanding, they asked Jesus for a sign. Sign from what? Sign from heaven. Nagkulang ba ang Diyos na bigyan sila ng sign? Nagkulang ba ang Diyos na magbigay ng sign when Jesus was sent? Sometimes, mga minamahal, sinasabi ng marami, na wala naman sign, wala naman pinakita, walang binaba. Pero actually, hindi sa wala na binigay, kundi wala sila nung binigay. Naget niyo po ba? Nung binigay ng Diyos yung sign, they were not around. They were not looking upward in the heavens. Hello, are you with me? Sino ang pinakamalapit sa Diyos kung kayo po ay Israelites? Astrologer o yung mga priest? If you don't know the Bible, sino ang pinakamalapit at accepted sa Old Testament?
The priesthood o yung mga nasa astrology? The priesthood. They have the Bible. They have the scriptures. They operate and they run and they manage and administer the temple. Every holy ceremony, services, nasa kanila. They are like the official, sabihin natin, representative ng Panginoon. Amazing, dahil yung mga astrologers back in the Old Testament, pag makakita ka, ay dapat silang patayin. Yes or no? Dahil sabi ni Yahweh, wala dapat na astrologer na mabuhay. Because that's practicing what? Divination and witchcraft. Correct? But did the priests worship Jesus? Sinong priest ang nag-worship kay Jesus? May naalala ba kayong priest na nag-worship kay Jesus? Wala. And who were the first set of men that worship Jesus? The wise men, the Magi's. Ito, the very group, the very people that were being condemned back in the Old Testament. Sila yung nakakita ng sign sa langit. And they followed the star. Maybe may galing sa China doon. Maybe may galing sa India doon. Maybe may galing sa Persia doon. Kalat-kalat yun. Hindi sinabi ng Bible na 3 ang wise men. Ang sinabi ng Bible, 3 yung klase na regalo. Pero hindi Melchor, Balthasar, or Gaspar. There's no, nakakapatid, wala, nowhere in the Bible can you find that. Pwede mo makahingi ng water, mga kapatid. Thank you. Oh. So, I'm not saying na mag-practice kayo ng astrology. No, of course not. But the very people na kinokondem sa Old Testament, sila yung mga nakalapit sa paanan ng Messiah. Yes or no? Sino ang humalik sa paanan ng Messiah? Puro mga babaeng patapon ang buhay. Yes or no po? Sino yung nagbasag na mamahaling pabango at hinugasan ng paa ni Christ ng luha at pinunasan ng hair? At nung nangyari yun, si Lord Jesus ay nasa bahay ng isang Pharisee na ang pangalan ay Simon. There was a Simon the leper who happens to be a Pharisee. At hindi niya winelcome si Jesus by washing the feet. Pero doon sa bahay na yun, pumasok yung babae na marumi. And nakita po natin the story. Kaya alam niyo po, pakicheck nga, Faith. Ayan, nakita niyo po, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, there came Magi's. Ooh, from the word Magi's. Magi's. Magus. These are sorcerers, man. These people are practicing magic, these ones. Pero sabi po, sila yung naganap sa King of the Jews. For we have seen his star in the east. Nakita niyo po ba? Some people, ang mata ay naka-plaster, naka-pioneer epoxy, naka-mighty ban na sa Bible. Na nalimutan na nilang tumingala sa langit. Saan daw dapat tumingin yung mga tao when Jesus ay babalik ulit for the second time? Saan daw dapat ang mata natin pag malapit na siyang bumalik? Ano yung sinabi ni Jesus? When you see all these things begin to happen, bow down your head and go back to the Bible. Yung ba sabi ni Jesus? Hindi. Lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Habang yung mga nagsusunog ng kilay na mga seminarista na miss nila si Jesus, because some people are naniniwala, thank you Brother Ken, maraming tao naniniwala na si Jesus ay lalabas out of the Bible. Pero ang Messiah hindi galing sa libro. Ang Messiah ay galing sa langit. Tama po ba? And they are asking sign.
Show us a sign from heaven. The very people who failed to look upward ang naghihingi ng sign. Now, ito po, mga minamahal, paspasan na natin, ha? Show us a sign. Sabi nila, bigyan mo kami ng sign. And sabi ni Jesus Christ, ito. Yan. He answered and said to them, when it is evening, you say it will be fair weather, for the sky is red. Oh, matatalino nga ito. Paggabi, pag sunset, 6 p.m., hindi pa madilim na madilim, ha? Pero pagka palubog na yung araw, mga minamahal, at nakita ninyong naging kulay red yung sabi when it is evening, ito na lang. Wala bang ibang version na medyo friendly sa mga 2024 people? Ayun. Kasi wala nang taga 1611 dito eh. Meron ba dito galing pa sa 1611? Okay, ito na. And in the morning, it will be stormy. Today, tumalo na tayo sa verse 3, no? For the sky is... Okay na, never mind. Don't bother with that. When it is evening, you say it will be fair weather, for the sky is red. And when in the morning, nakita ninyo na red yung sky, it's going to be a stormy day today. Now, you leaders can interpret the appearance of the sky, but you cannot discern, you cannot interpret the signs of the times. Now, ang Pasko po ay panahon ng pagkilala. Ito pong season na ito ay panahon ng hindi ng paggastos, hindi ng paglaag-laag, kundi ng pagkilala. Sino una natin kikilalanin? Dalawa lang naman eh. Kaya may Christmas eh. It's Christ to the masses. Ang Christmas ay istorya ng Messiah at ng Masa. Messiah and the Masa. The Messiah and the Masa. The Messiah and the Masa. So una natin tignan sa Christmas, pag-aralan at kilalanin yung starring ng Christmas. Sino po? Santa Claus? Hindi. Sino? Si Rudolph? Hindi rin. Ang dami na. Si Jack the Frost. Ano ba? Jack the Frost ba isa? Ang dami nilang nilagay pang-replace kay Christ. Kilalanin natin si Christ, mga minamahal. Sino naniniwala si Jesus ay Diyos? Niniwala po kayo? Tama ba? Si Jesus ba ay Diyos? Ito po, masyado nang kilala tong Isaiah 9:6. Check nga natin na Isaiah 9:6. Ito, masyado na itong alam ng marami. For unto us a child is born. So there's the child. To us a son is given. Okay, that's the Christmas on 9:6. And authority, power, government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful. That's full of wonders, miracles, powerful, Counselor, a man of wisdom, mighty God. Tinawag po yung child na mighty God, El Gibor. Pag sinabi niyong El Shaddai, Almighty yun. Pero pag sinabi niyong mighty God is El Gibor. Tinawag si Jesus na El Gibor. Mighty God. So, hindi ko alam bakit yung mga ayaw maniwala na Diyos si Jesus. Hindi ba nila binabasa to? Di ba? A man of wonders and miracles. A man of wisdom and counsel. A man na hindi lang man, but the man God. Oh, everlasting Father. Yan ang hindi. Naku, mahirap na po yan. Marami mabulunan dyan pagdating sa everlasting Father. Marami na talaga may Istanbul dyan pagdating sa everlasting Father. And Prince of Peace. Pero pwede ba natin tignan faith? May darating ba dapat na mauna bago si Jesus Christ? Meron ba dapat may mauna kay Jesus, mga minamahal? Meron ba dapat? Wala. Meron. Meron ipapauna para ihanda yung mga tao. Okay, bigyan kita na. Voice in the wilderness. Sa Isaiah, pinrophesy na ang paglitaw nito. At sa Matthew, Mark, Luke, and John, nandun din siya. Wow, Sino pangalan niya? John. Ano religion niya? Baptist. Hindi mo sinabing John the Pentecostal.
Sabi po, John the Baptist. Okay. Oh. Okay, Sino si John the Baptist? Sabi, sino ka ba dyan? Ikaw, sino na naman yung nagtanong? Brother Billy, sino yung nagtatanong, nag-i-investigate? Hoy, sino ka ba? The same. The Pharisees and the Sadducees. Amazing. Yung mga galing sa langit, hindi kilala ng mga religious leaders ng lupa. Tama? Si John the Baptist ay galing din sa Espiritu ng Diyos. Hindi po siya bunga ng natural. Bakit po? Dahil matanda na si Zechariah at saka si Elizabeth the barren. Si Zechariah matanda na, plus si Elizabeth barren pa. Mga minamahal, the ways of God. Everybody say the ways of God. Itong Pasko ay panahon na kilalanin din natin not only God but also the ways of God. Sabi ng Bible, magkatulad ba yung ways natin saka yung ways ng Diyos? Hindi. Ang sabi ni God, my ways are not your ways, for my ways are higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts. As the heavens, kung paano kataas yung langit, hindi nyo maabot, ganun din yung ways and thoughts ko. So, nakakalungkot lang po dahil yung mga pinadala ng Diyos, the Messiah and the Forerunner, hindi kilala ng religion. Na dapat sila ang magpapakilala dun sa mga yon. Ang dapat mission ng religion is to get the people ready. Ang mission dapat ng religion is to get the people ready to acknowledging and meeting yung mga galing sa langit. But they missed it, man. Sabi ng mga religious leaders kay John the Baptist, sino ka ba? Ikaw ba si Elijah? No, I'm not. Ikaw ba si ganito? No, I am not. Ba't ka nagbabautismo? Ba't sigaw ka ng sigaw dyan? Ano sabi ni John the Baptist? Sasabihin ko sa inyo kung sino ako. Yan na sa John. When they ask him, are you Elijah? No, I'm not. Are you the prophet? No, I am not. But I will tell you who I am. Ayan, sabi niya, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. Now listen, mga minamahal. Ano ang mission ni John? Base mo nga faith sa Isaiah. Ba't pinadala si John? Yung kanina. Pwede po bang basahin ninyo? Kayo po bumasa? 1, 2, 3. May gusto ko nadidinig, ha? Okay, stop. Ito yung sign na mauuna bago dumating si Jesus. There will be a voice. A crying voice. Where? In the holy place? In the wilderness. Sino nakatira sa wilderness, mga minamahal? Why not in the city of Jerusalem? John the Baptist never preached and started his ministry in the holy capital of Israel. Why not in Jerusalem when it's supposed to be in Jerusalem? Tama po ba? God has not come and will not return for holy people and for righteous ones. Once upon a time, mga minamahal, akala nila darating si God para sa mga matutuwid. Pero si Jesus ay pinadala hindi para sa matutuwid. Pinadala siya para sa mga suwail, baluktot, tiwali. Sa wilderness, walang matitino doon. Ano ang nasa wilderness? Mga ahas, mababangis na hayop, scorpion, lizards, and pagka gusto naman, may lion din. Ibig sabihin, pagsamasamahin na natin mga halimaw, mga mababangis na hayop ang nasa wilderness. God is not calling the righteous but sinners to repentance. Tama ba?
Tama, ba? Wilderness, there is a cry. And then, anong gagawin niya? The boys will what? The boys will read, prepare. Prepare. So si John the Baptist ay taga-prepare ng dadaanan ni Lord. Ha? Taga-prepare ng way of the Lord. Now, babalikan ko Para sino ang pinagandaan ni John the Baptist? To be specific, what's his name? What's his name? Si Jesus, tama ba? Kaya nga nang pumunta si Jesus sa kanya, bakit ikaw yung pumunta sa akin? Dapat, kaya nga ako, di ba, dapat ako, napaka-humble, no? Pero ito po, para kay Jesus pinadala si John. Para kanino po? Kay Jesus. Pwede niyo sabihin, para kay Jesus. Okay, now, basahin natin ulit, no? Ano kayo, prepare the way of the Lord. Tuloy niyo yung last. Preparing the desert, a highway for our God. Hello? Prepare the way of the Lord. Pero ito, mabigat ito, nasa ilalim, Make straight in the desert a highway for whom? For our God. Kanino yung gagawin niyang dadaanan? A highway for our God. Ewan ko, bakit hindi nakita yan ng mga hindi naniniwala kay Jesus? Klaro! Jesus is our God. Tama po ba? Klaro na po yan. Mabago pa ba natin to, Brother Billy? Hindi na. Make straight in the desert a highway for the Messiah. Jesus wasn't even called the Messiah here. He was called Lord and God. So pagkilala sa Diyos, mayabang ba ang Diyos? Hindi. Humble. Because the birth ni Christ happened in a lowly manner. Hindi po sa pinakamahal na hospital. Isa sa mga pinakamahal na hospital ngayon, anong pangalan? St. Luke. Mahal ang St. Luke's. At si St. Luke ang nag-share sa atin ng istorya kung saan pinanganak yung star ng heaven. Hindi sa St. Luke's, kundi sa lowly stable. Nandun yung Diyos. Mga minamahal, habang marami ang tinitignan ang Pasko ay rep, ATM, bag, wallets, at saka table, lalo yung table, tinitignan kung may ham. Pag walang ham sa table, malungkot. Pero alam niyo po, ang handa ng Diyos is not a ham on the table, but the lamb on a stable. Does that rhyme? Mali na ang utak ng tao ngayon. They are always looking for the ham on the table, but they miss the lamb on the stable. Grabe, no? So, malungkot tayo. Bakit wala tayong handa sa mesa, Puro mesa. Baguhin kaya natin yung mesa at ibalik natin yung Messiah. Diba? Mesa, hindi mesa, Messiah. Christ to the masses. How strong, gaano ba kabongga si Jesus doon sa buhay at sa sentro natin? God provided the lamb. Wow, alin na mas mahal, lamb o ham? Biruin niya, first class, the lamb. The lamb that was slain. So God is the starring sa Christmas.
I'm not talking about just the Son of God. Marami ba, Son of God lang si Jesus, Son of God lang si Jesus, Son of God lang si Jesus. But I am not just presenting Jesus as the Son of God. He became the Son for us, so that we will be sons of God. Ano po? Pero it was really God. God took the form of a man. God with us. Dumating sa atin sa pinakasimpleng paraan. Kadalasan ang mga, sabi nila, siguro yung pinakabonggang gift, nakabalot sa gold o silver foil. Di ba? Ang ganda siguro niyan. Ako, ganda ng regalo. Ang ganda siguro na lang. Ang laki ng box. Tapos nakabalot pa sa gold foil. Tapos may red ribbon. Ako po. Pero mga minamahal, when God gave us the best gift, hindi po niya nilagay sa gold. Hindi niya rin binalutan ng red ribbon. Yeah, unwrap. But they only wrap the child in a swaddling cloth. Tama po? We can be very religious but not seeking. Mas mahalaga kay Lord yung seeking. Yun, no? Sa panahon po ito ng pagkilala, kilala ba natin kung sino yung dumating sa atin? To make in the desert a straight highway for our God. So, ang message ng Christmas is God with us. Kasama natin ang Diyos. Sino ba gusto natin makasama sa Pasko? Ang Pasko ngayon, naging masyadong makatao, hindi na makadiyos. Puro tao. Pag wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, walang asawa, malungkot ang Pasko mo. Kaya may tinatawag po na mga SMP people during Christmas. Samahan ng malalamig ang Pasko. Dahil wala si Mr. Right, wala si Miss and Mrs. So-and-so. Mga minamahal, Christmas ay hindi po, leave it, serve, ibigay nyo sa Valentine's Day yan. Christmas is not about man and woman. Christmas is about God and man. This has nothing to do with love life, mga minamahal ng tao. Bigay nyo na sa Valentine's Day yan. Yang romance. Pero ang Christmas, it's about God. This is the love story of God. Amen? Now, ano ang Diyos? Perfect. Ano ang Diyos? Righteous. Ano ang Diyos? Holy. Yes. Holy, perfect, righteous. But the New Testament message, nalimutan. Mga minamahal, while the Old Testament, pinapakita the omnis of God, the omniscience, the omnipresence, the omnipotence. God came to us, hindi na gumamit ng propeta, walang Moses, walang ganito, ganyan. Siya na mismo. And sino ang mas nakakakilala ng sarili nyo kundi kayo mismo? May kaibigan ka, may kasama ka sa bahay, pwede ka makilala. Pero ang pinaka makakakilala ng sarili mo, yung sarili mo. Tama po ba? At doon po binaba ng Diyos yung pinakamalalim na revelation ng kanyang sarili nung siya na mismo yung nag-reveal. Tama yung mga nauna, I'm holy. Tama yung mga nauna, I'm powerful. Tama yung mga nauna, I'm righteous. Pero wala ni isa sa kanila ang nagsabing, I am the God of love. Di ba ho? The New Testament opens with the God of love. You know, for God so loved the world. So walang problema kay God. Now, kilala ba natin yung sarili natin? Kanino malapit ang Diyos? Merong isang malakas na sinabi ang Panginoon sa mga religious leaders. Kayo na mga believe sa sarili na mga religious leaders, mauunahan pa kayo ng mga tinatawag ninyong mga babaeng mabababa ang lipad, yung mga makasalanan, yung mga manginginom, yung mga sinabi ninyong outcast ng society. I tell you the truth. May sinabi ba si Jesus dyan, Pete? Pacheck mo daw. Mauunahan pa kayo ng mga makasalanang ito sa pintuan ng langit. They will enter the kingdom of heaven before you. Bigat na sa kasabihan po yun, ha? Hindi ko ini-encourage na magkasala po tayo, pero hindi lang ito panahon ng pagkilala sa Diyos. Ito po'y pagkilala din sa ating sarili.
Which of the two did the will of his father? They said, alam niyo yung istorya ng Bible sa Old and New Testament. Sa Old and New Testament, may isang mabait na anak at may isang anak na hindi mabait. Tama po ba? Ang istorya ng Bible, especially ni Adam and Eve, nagsimula with Cain and Abel. Oh, grabe, Cain and Abel. Then you have the parable of the prodigal son. And the story goes with two sons. Isa mabait, isa hindi mabait. Now sabi dito, what do you think? A man had two sons. Yan, sabi niya. Hindi, yung kuha na lang. Yun na lang ending. Ayan. Which of the two did the will of his father? They said the first. Jesus said to them, so dito pinapakita ni Jesus when you read the story, may mga anak ang Diyos na akala nila, bilib na bilib sila. Pag sinabi nilang, Lord, we will do your word. Pero actually, hindi nila ginawa. Then meron naman yung mga sabi, sorry Lord, hindi ko kayang gawin yan. I'm not going to follow you. Pero later on, by and by, tinamaan po ng conviction yung puso. At kung sino po yung nagsabi na ayaw ko Lord, siya yung gumawa. So pinapakita sa story na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Oh, madami magagalit sa akin yan. Hindi ako nagbibiro. Marami magalit sa akin yan. Kasi maraming mga theologian ngayon sabi, hindi daw lahat ng tao anak ng Diyos. May tanong ako, kaya ba ni Satan gumawa ng tao? Hindi. Bakit sinabi ng Bible na all souls are mine? Sinabi ng Diyos yan ha. Ang lahat ng kalag, tanan na mga kalag dyan sa yuta, tanan gyud, ang tanan na mga kalag, lahat ng buhay dyan, ako ang may-ari. So mabigat ito kasi may sabi, oh, ang langit ay para sa mga anak ng Diyos. So sigaw ng amen, ang langit ay para sa mga anak ng Diyos. Sigaw nga kayo. Niniwala kayo doon? Oh yan, marami magkakasunod. Pero ang problema daw, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Paano lumitaw yan? Di ba? Anak ka ng demonyo, anak ka ni Satan, anak ka ng Diablo. I don't think so. All creation belongs to the Creator. There are not, mga minamahal, many creators. There is only one Creator. There is only one Creator. Hindi po marami yung creators. Tama ba? Okay. So sa story ni Christ, sinasabi niya na meron siyang mga anak na kung makapagsalita, matuwid. Mukhang matuwid. Pakiramdam nila matuwid, pero hindi matuwid. At meron namang mga anak na nagsabing hindi kami susunod sa iyo, pero bandang huli, sumunod. Di ba? Hello? Sino yung mga pinalayas ni Lord Jesus doon sa langit? Doon sa Matthew 7. Tingnan natin po Matthew 7. Tingnan muna natin yung mga nasa ministry. Not everyone who says to me, Lord, Lord. Wow, sobrang sweet Bakit ko nasabing sobrang sweet? Hindi na kontento sa isang Lord. Dalawa pa beses. Lord, Lord. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Now, tingnan natin kung sino. On that day, many will say to me, Lord, Lord. Yan tingnan natin kung anong klase itong mga pinalayas Ito ba yung mga humihit-hit ng rugby sa daan? Ito po ba yung mga nagsasabi ng Irashaimase? Mga GRO? Ito ba yung mga ang sabi ni Jesus, on that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Wow, may prophecy, nagpro-prophecy in your name. May miracle pa nga, we have cast out demons in your name. Wow, tindi ng mga ministry nito.
May prophecy na, may deliverance pa. And do many mighty works in your name. Na-notice po ninyo, these men and women, all of this, are operating in the name of the Lord. They were prophesying in the name. They were casting demons in the name. They were doing mighty works in the name. Whose name? The name of Jesus. They were doing it all in the name of Jesus. In your name, in your name, in your name. So, 23. Then I will declare to them, I never, what? Not that I don't know you, I have no knowledge of you. Ang sinabi niya, I am not acknowledging you. Dahil ang tama po Iba po yung knowledge sa acknowledgement. Iba yung alam at kilala sa kinikilala. Nakuha niyo po? So this is, in this case, hindi sila ni-recognize, not because the Lord doesn't know them. Of course, you know their works, but hindi sila in-acknowledge. I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Now, jump tayo. Dito yung mga nag-ooperate sa ministry ang napalayas. Now, tignan natin yung kausap ni Jesus yung mga religious leaders. Kanina, na which of these sons did his father's will? The first, Jesus said to them, now, okay, basa. 1, 2, 3, Jesus said to them, truly I say to you, the tax collectors, stop. Ano ang kasalanan ng tax collectors? I don't think tax collecting is a sin. Otherwise, lahat ng mga nasa BIR dapat buwagin na ng gobyerno. Oh, that's the most sinful department in the government. Tax is never a sin. Yung taxing revenue system is not a sin. Can you be more define what is the sin ng mga tax collectors? What's the right adjective to describe them? How about the word cheaters? Corrupt? Bakit sila naging corrupt? Ano talaga ang kasalanan nila? Corruption is a general word. Ano talaga ang kasalanan ng mga tax collector? Ano ang tawag niyo dun sa nanluloko, nandadaya? Anong English word sa nandadaya? Especially sa pera. Hindi tamang accounting. Di ba? Hindi ba? I stand corrected. Is it not the word cheat? Pakitipain mo nga kung ano ibig sabihin ng cheat. Yan Check natin Sige. I don't think yung mga nasa BIR at saka mga nasa COA o yung mga nasa finance isasaraduan ng Diyos ng langit. Ano talaga? Unfair? Ayan, that's the right word. Act dishonestly or unfairly in order to gain an advantage. Nandadaya ka. Diba? So, anong kasalanan nila? Dinaya nila yung mga taxpayer. Sinong isang example ng tax collector na number 1 sa Pandaraya? Si Small but Terrible. Dapat yan, isako yung unggoy na yan. Ang tawag sa kanya, unggoy. Ayan, unggoy na yan. Bakit tinawag na unggoy si Zacchaeus? Kasi yung business niya ay monkey business. Unggoy ba talaga? Yes! Dahil nung umarap siya kay Jesus, hindi siya umarap na religious man. Pinakita niya na totoong unggoy siya dahil umakyat siya sa punong kahoy. At yung mga mukhang tao at totoong tao, hindi pinansin ni Jesus yung invitation. Ang tumawag ng pansin kay Jesus, yung unggoy na nakaupo doon. Uy, unggoy.
Punta ako sa bahay mo mamaya. Doon ako mag-dinner. Gusto mo, doon pa kami matulog. Ay, at tuntua naman si Unggoy, mga minamahal. Wow! It will be the highest honor. Bumaba ka na dyan. Mahulog ka pa dyan eh. Anong tinanggap ni Unggoy si Messiah? Tinamaan yung Unggoy ng message. At umiyak. At nilabas lahat ng mga pera na tinago niya. Sabi niya, Lord, 4 na beses kong ibabalik doon sa mga dinaya ko. At sinabi ni Jesus, dumating na ang kaligtasan sa bahay mo. Amen? So, today salvation has come to this house. Dahil kahit unggoy yan at mandaraya o cheater, anak pa rin siya ni Abraham. Grabe. Kita niyo sabi ni Jesus Christ? So, yung sinasabi, doon sa sabi ni Jesus, kayong mga tax collectors guilty of cheating, corrupt, at kayong mga immoral, prostitutes, sabi ni, truly I say to you, the tax collectors and the prostitutes will go into the kingdom of God before you. Bigat ano? And then kung sino pa yung mga nagprotesta kanina. So mga minamahal, masyado na po mahaba. Nag 1 hour na. I'm not encouraging people and I'm not condoning people na we go on. Ngayon, habang dinidistribute po, may communion pala tayo. Dito po tayo magtatanghalian ha. Dito po tayo. Maraming salamat sa mga churches na present ngayon. This is just one family. Palakpakan naman natin si Lord sa malaking pamilya natin. We are family. We are family. Mga minamahal. Okay? God bless. Oh. Talagang parang anniversary din, you know? Glory to God. When Jesus the Messiah, that night when he was betrayed, Jesus took the bread and after giving thanks, he broke it, blessed it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Now you do this in remembrance of me." Remember people, friends, brothers, na because of this brokenness, tayo pong lahat ay nakareceive ng healing. Let's all partake of the bread, shall we? I want everyone to thank the Lord personally sa healing na tinanggap niya. Thank you for the healing of our souls, healing of the hearts, healing of the mind, healing of the body, healing of relationships. Thank you for healing, Jesus the healer. Also, after the same manner, Yeshua, Jesus, he took the cup, and when they had supped, blessing it, saying, "This cup is the New Testament in my blood. Now do drink this in remembrance of me." Paul the Apostle said, every time, brethren, mga kapatid, every time we break the bread and drink of the cup, we are expressing the faith that Jesus, he died, rose again from the dead with the power of God, ascended to heaven, seated at the right hand of the Father, and will soon return for us in glory. Let's all drink the New Testament cup. Thank you, Father. Salamat, Lord.